I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor, and I will give them plenty of bigas and ulam. At ito nga mga idol ang pangarap noon ng batang Marcos na kung saan nga mga idol ay pinapangarap niya na makatulong sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Pangarap na maging isang politiko at maging presidente, at bagay nga na nangyari. At ang bawat sinimula ng kanyang ama na noon nga mga idol ay presidente ng ating bansang Pilipinas ay nais niyang gawin sa kanyang panahon. At the risk of some presumption that as the head of the Marcos family, personal and political and professional, we shall always continue to stand for what he stood for. We will always stand for stability, development, justice, and unity and nationalism. At simula nga mga idol na naging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay marami siyang mga pangarap para sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga mahihirap. At isa na nga rito nga mga idol ang murang bigas na kung saan ay ibinibinta ng ating gobyerno sa halagang 20 pesos. Subalit ang nakaraang administrasyon na si dating Pangulong Duterte ay hindi makapaniwala o hindi naniniwala sa pangarap na ito, dahil ito na umano nga mga idol ay isang panaginip na kailanman ay hindi matutupad. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na daydreaming o hanggang pangarap lamang ang panawagan na gawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Sa isang panayam, sinabi ng dating presidente na dapat nang tanggapin ng mga Pilipino na wala ng paraan para maibaba pa sa 20 pesos ang per kilo ng bigas dahil hindi na ito makatotohanan. At ito nga mga idol ang opinyon ni dating Pangulong Duterte na kung saan ay hindi siya naniniwala sa mga pangarap ng ating Pangulong si Bongbong Marcos na mapaayos at mapamura ang bigas at bilihin ng ating bansang Pilipinas. Subalit ang lahat na ito nga mga idol ay pinikit-balikat ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos, at pilit pa rin niyang ginagawa nga mga idol ang kanyang pangarap na ito para lamang patunayan sa sambayan ng Pilipino na mahal ng ating presidente ang lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga mga idol ang mga mahihirap na kung saan ay labis na nangangailangan ng kalinga. I am Bongbong Marcos. When I grow up, I want to be a politician. I will serve my country, especially the poor, and I will give them plenty of bigas and ulam. I'll give them many gamot at damit, and for their children, I'll give them many toys so they will not cry anymore. At kung gaano nga mga idol kalaki ang pangarap noon ng batang Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos, ay ganoon rin nga mga idol ang pangarap ngayon ng ating Pangulo na kung saan nga mga idol ay walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng bawat Pilipino, na hindi niya hangarin ang makipag-away kanino man bagkos ay maging kaibigan ng lahat ng bawat bansa. Mr. President, Excellencies, I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. This commitment is reflected in our solid contributions to the cause of peace and of justice. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. These two contributions provide useful guidance for our time. For amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. That is, our open, inclusive, and rules-based international order that is governed by international law and informed by the principles of equity
and of justice. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Ganito kalinaw nga mga idol ng ating Pangulong si Bongbong Marcos ay hindi nakikipag-away at lalo't hindi nga mga idol nagsisimula ng away, at kahit batuhin man siya ng mga masasakit na salita at kahit batikusin pa man siya ng kahit sino man at kahit kapwa Pilipino pa ang umakaso sa kanya ay hindi niya ito alintana, bagkus ay ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang Pangulo at lalo't higit bilang Pilipino. Subalit ganito man kabait nga mga idol ang ating Pangulong si Bongbong Marcos ay marami pa rin sa kanya ang naninira, marami pa rin ang sa kanya ay nangmamaliit, minamaliit ang kakayanan ng ating Pangulo, at kahit harap-harapan na nga mga idol ang kanyang mga ginagawa at mga plataforma na makakabuti sa ating bansa lalo na tingit sa ating sambayan ng Pilipino, ay harap-harapan din nga mga idol ang paninira, ang binabato sa ating Pangulo. At bilang isang Pilipino nga mga idol, at kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa totoong kalagayan ng ating bansang Pilipinas sa ngayon at ano ang masasabi ninyo sa panunungkulan ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos at ano ang inyong opinyon sa kanyang pamumuno at ano ang inyong masasabi sa kanyang mga ginagawa? At bilang isang Pilipino nga mga idol, nararamdaman nyo ba ang unti-unting pagbabago ng ating bansang Pilipinas at nararamdaman nyo ba mga idol ang bawat proyekto ng ating Pangulo ay nakakabuti sa bawat Pilipino? At ganito rin kaya nga mga idol ang adhikain ni Vice President Sara Duterte, ganito rin kaya nga mga idol ang kanyang pag-iisip na kung saan ang kanyang gagawin ay para lamang sa sambayan ng Pilipino. Subalit bakit sa simpleng tanong ay hindi niya masagot ang mga tanong na sa kanya ay nagtatanong? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Pakinggan niyo po ba na may ihakalimpulag ang sitwasyon na ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po? I do not want to answer that question. Hindi naman sa paninira mga idol, subalit ganito ba ang gusto niyo maging presidente na sa mga simpleng tanong ay hindi niya masagot? Ganito ba ang klaseng Pangulo na gusto ninyong maging? Hindi katulad nga mga idol ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na kahit walang kutigo ay kaya niyang sagutin at sabihin ang nais niyang sabihin. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos, President of the Republic of the Philippines, and to invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos at ano ang masasabi ninyo sa kanyang mga ginagawa para sa ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino? Ano ang inyong reaksyon nga mga idol patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong opinyon sa ating comment section.